Oh, ayan na. Ang kinakain ni Buntis is mga gulay na lang talaga. Kasi nga, yan yung sinabi ng doktor sa akin na kailangan ang kainin ko mga gulay na green at kunting rice. Tsaka maraming isda. O, di ba? Bawal ako sa karne, bawal sa lahat na matamis, bawal sa cake, ice cream, lahat na bawal kasi nga mataas yung sugar ko daw kasi buntis ako. At isa pa, bawal yung ice cream. Yung pinakagusto ko yung ice cream, ayaw talaga ni Doc. So, yon ngayon, kunting rice, gulay na green, tsaka isda ang pwede kong kainin. Ganyan talaga pag buntis, madaming binabawal si Doc. Higop sabaw, sabaw-sabaw, yun na lang ang kaya kong kainin ngayon. Pero sa awa naman ni Lord, talagang hindi naman ako nasasakitan ng tiyan. Kasi sabi nga, kailangan ko mag-ingat kasi baka hindi ako matunawan, baka masubrahan ako, baka kabagin ako. Si Lord na nakakaalam yan, kaya ayan, kinakain ko na yung mga sinasabi ni Doc. So, ibig sabihin, hindi pala ako pwedeng kumain ng kalabasa kasi hindi yun green. Charot. O, di ba? Kailangan mo talaga kumain ng sinasabi ni Doc kasi para naman healthy. Gusto na ko naman na maging healthy si baby sa tiyan ko habang siya ay nasa loob pa lamang. Kasi nga, gusto ko rin healthy siya. Healthy din ako na mami, syempre. Saan pa ba? O, aray ko po, ang init. Sobrang init niyan kasi bagong hain yan. Ako nagluto niyan kasi kapag iba ang nagluto, hindi ko gusto. Kapag si Habi yung nagluto, naku, masasayang lang yung pagkain sa akin kasi hindi ko gusto ang luto. Kaya ako nagluluto ng para sa akin. Kahit na minsan bawal kasi mainit. Pero lumalayo naman ako sa apoy. Nakatalikod ako, charot. Ayun. Madami akong kinakain isda, siguro isa, dalawa, yun. Marami na yun, syempre, buntis tayo eh. Kailangan natin din na sikapin na kung ano yung sinasabi ng doktor, kailangan natin sundin, di ba? Para naman yun sa atin at sa ating baby. Oh, maging masunurin ha. Huwag kayong matigas ang ulo. O kailangan mga gulay-gulay ang kainin para naman healthy si buntis at ang baby. Mahirap kasi, sabi kasi ni Doc mataas yung sugar ko. Sa buntis kasi, dapat ang sugar ng isang buntis is 92, eh tumaas ako ng 94 kaya kailangan ko talaga magbawas ng mga matatamis na pagkain kasi nga para maiwasan na mahawa si baby na magiging diabetic kasi nga yun na yung ni-required talaga ng mga doktor sa mga buntis na kailangan talaga maging maingat kasi nga pag tumaas ang sugar delikado na yun sa mami at sa baby para maiwasan lang talaga yung komplikasyon na pwedeng mapunta sa baby, 'di ba? Kailangan natin mag-ingat-ingat. Diyan na lang muna kayo. Bye-bye! Mwah, mwah.